Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang nahahatiran ng tulong ang mga apektado ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyang ulang dala ng habagat. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita, live. Angelique, matapos nga ang naranasang pagbaha dulot ng habagat, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibibigay yung mga pangangailangan ng mga apektadong individual. Ayon sa Malacanang, mahigpit na nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon sa mga apektadong lugar, partikular na rito sa Metro Manila. Kasunod niyan, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa kinaukulang ahensya ng gobyerno, unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha. Agad na nag-ikot kanina si DPWH Secretary Vince Dizon para kumustahin ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha. Binigyan diin niya na bagamat marami pa ang dapat gawin, patuloy niya ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para tugunan ang baha. Nariyan ang pagtiyak na gumagana ang mga pumping station, pagpapalawak ng mga drainage at iba pa. Isa rin anya sa kanilang tinitingnan ang pagkakaroon ng mga detention basin. Biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam niyo naman, napaka-congested lalo na ng Metro Manila. So kailangan tayo maghanap ng mga open spaces, kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So hindi madali ito at medyo komplikado. Pero committed naman tayong gawin, pero magagawa lang natin talaga to with the help of the LGUs. Inireport naman ng DSWD na walang patid ang kanilang paghahatid ng tulong sa mga apektado mula pa noong kasagsagan ng Bagyong Luis at Maymay. Katunayan, Angelique, mahigit 1 milyong family food packs na ang naipamahagi at mahigit 700 million pesos na halaga ng DSWD humanitarian assistance na ang nai-release. The Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na nakaimbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. Tinutugunan na rin sa ngayon, Angelique, ng pamahalaan itong mga pananim na mga magsasaka sa Benguet na apektado ng tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Sa ngayon po, ang sabi po ng DA, meron pong 7 cold storage CAR region ongoing ang construction na makakutulong ito para sa susunod na mabawasan naman ang mga gulay na hindi na ibebenta. So each cold storage is a 40-foot container. So marami itong matatago tuwing tag-ulan, kagaya nito. Ang ginawa rin ng regional office ng DA at ay tumulong para magdala. So tumulong din po sila na magdala ng mga gulay sa Pampanga, Manila at Cavite. About more or less mga 1.2 million ang nabenta na vegetables or gulay over this past week. Angelique, sinabi rin ng Malacanang na dahil nga inaasahan na magtutuloy-tuloy pa itong pag-uulan dahil sa habagat, sinabi ng palasyo na sapat yung supply ng doxycycline. Pero sakaling may mga lugar na kulang yung supply niyan, ay hinimok ang mga ito na ipagbigay alam sa mga kinaukulan at agad yan at tutugunan ng gobyerno. Angelique. Okay, maraming salamat, Kenneth Pasyente.